with a pain at the pump as oil firms implement the first in a series of fuel price hikes. Wala pa rin preno ang taas presyo sa diesel. Panibagong bugso na naman ng big-time oil price hike ang mangyayari mamayang hating gabi. Grabe na talaga ang presyo ng gasolina at diesel ngayon. Parang bawat tapak sa accelerator may kasamang iyak ng wallet. Sa traffic pa lang ng Metro Manila, ubos na agad ang oras. Ubos pa ang budget, kaya mapapaisip ka talaga. Napansin ko yung pagka crossover niya, parang nakasakay sa SUV kasi mataas yung ride height niya. Akala ko kanina medyo mababa kasi nung tinignan ko sa labas parang same lang din sa ibang crossover. Pero dito, mataas yung ride height, hindi kayo maninibago. Para kayo nakasakay sa mga European cars din. Pero ito na nga ba ang solusyon? Pero teka, ano nga ba ang BYD? Ang BYD o Build Your Dreams ay isang Chinese brand na nagsimula way back 1995. Hindi agad kotse ang ginawa nila, battery muna. From batteries, nag-expand sila to electric vehicle. At ngayon, full lineup ng cars na kalaban ng big names globally. Kaya sa episode na to, aalamin natin maganda ba tong Sea Lion 6? Yan ang aalamin natin dito sa Drive Talk. Hindi mukhang Chinese car ang harap ng Sea Lion 6. Premium European crossover ang dating, kaya social ang feel. U-shape LED naman ang headlight. May chrome linings ang grille, kaya mukhang elegante. Sa likod, naka-Ocean Starlight full with LED taillights at LED third brake light. Sa ilalim, may fake vents at rear diffuser. Sa gilid naman, may chrome linings, roof rail, side mirror with side repeaters at may two-tone alloy wheels na may sukat na 235/50 R19 tires. Hindi naman kayo mahihirapan sa mga tight spaces dahil equipped siya ng 360-degree camera, 2 front parking sensors at 4 rear parking sensors. Sa unang bukas pa lang ng likod ng BYD Sea Lion 6, ibang vibe na agad kahit nasa cargo area ka. Hindi mo mararamdaman na Chinese crossover ito. May pagka-Euro ang dating. Parang mga na-vlog nating European cars. Solid ang execution, malinis ang layout at premium ang feels. Usapang trunk, may kaluwagan, may LED cabin light, speaker sa likod, extra storage, at may trunk cover para tago ang gamit mo. Sa ilalim, nandyan ang tire repair kit at early warning device. Bitin pa rin, fold mo lang ang second row seats, instant extended cargo space at for convenience, pwede mong buksan ang trunk mismo sa driver side. Practical na, user-friendly pa. Ang Sea Lion 6 ay may permanent magnet synchronous motor hybrid engine na may combined maximum output na 217 horsepower at 325 Nm torque. Front wheel drive ang drivetrain at according sa brochure, ang 0 to 100 ay 8.3 seconds lang. Kung EV driving range naman ang usapan, kaya nitong tumakbo hanggang 105 km pure electric. Kung pag-uusapan ng safety features, ito naman ang inclusions. Sa loob ng Sea Lion 6, ramdam mo agad ang premium vibe. Medyo dumihin yung kulay ng interior pero malakas naman ang dating. Nasa steering na halos lahat ng controls at yung cruise control nasa left side. May fully digital instrument cluster at may tire pressure monitoring. Sa gitna naman may 15.6-inch infotainment system na nandun na halos lahat ng control kahit yung dual zone automatic climate control at pinaka-unique, rotating ang screen. Ibang level ang pagka-futuristic. For daily convenience, may 2 wireless chargers, 2 cup holder, plus decent center console space. May extra storage sa ilalim, plus Type-C, Type-A, and 12-volt socket. For comfort and features, may power seat adjustment, manual tilt and telescopic steering adjustment, panoramic sunroof,
LED map light plus vanity mirror with lights, sunglass holder, another extra storage. Maluwag ang legroom at headroom sa harap at ganun din sa likod. May armrest with cup holder, rear aircon vent, Type C and Type A port plus extra storage at LED cabin light. May ambient lighting kaya premium hanggang likod. Susubukan natin tong Sea Lion 6. So, maganda rito. Sensitive yung mga sensors niya. Nakikita yung mga dumadaan. Okay din. Saka napansin ko sa kanya kapag nakalagay siya sa park, medyo matigas yung steering niya. Pag nilagay mo siya sa drive, bumabalik yung pagkamalambot niya. Parang namamatay ganun. So, dito, napansin ko yung pagka crossover niya. Parang nakasakay sa SUV kasi mataas yung ride height niya. Akala ko kanina medyo mababa kasi nung tinignan ko sa labas parang same lang din sa ibang crossover. Pero dito, mataas yung ride height. Hindi kayo maninibago. Para kayo nakasakay sa mga European cars din. Yung steering niya napakalambot. Pero hindi siya yung lambot na parang naka-arcade. Tama lang. Ngayon, naka-eco mode tayo. Yung eco mode niya, hindi naman siya sobrang hina yung power niya. Tama lang. Pero napansin ko sa kanya yung pagka-comfort level ng eco mode. Ganun yung pakiramdam niya. Yung road noise, okay yung road noise nito. Yung wala akong masyadong naririnig. Kung meron man konting-konti lang din. Parang treatment nga niya yung parang mga European car na crossover. So yung power lang ng eco mode, kailangan mo lang siya konting diinan kung gusto mo ng medyo spirited driving pero gusto mo yung medyo tipid ka pa rin. Cornering naman dito, sakto lang din. Napansin ko lang siya pag umaandar na malambot pa rin yung steering niya kahit sa corner. Hindi siya nagbabago. Yung braking system naman niya, hindi naman may bite. Tama lang din. Ramdam mo kagad yung kapit niya sa unang mong tapak, pero hindi yung nasubsob. So, airy lang siya gamitin kasi meron siyang sunroof. So, kung medyo dim sa labas, maganda naka-open para extra more lighting. So, dito may option ka rin na pwede mo siyang gawing EV. So, ngayon naka-EV mode tayo. Hindi na natin siguro babaguhin. So, dito meron siyang 4 na driving mode. May Snowfield, Eco, Normal at Sport. Pero hindi na natin gamitin yung Snowfield. 3 mode lang yung gagamitin natin. Ngayon, naka-normal tayo. So, yung gauge lang niya, medyo naiilang lang ako kasi yung brightness niya. Sa tingin ko kapag masyadong maliwanag sa labas, parang hindi masyadong yung appearance ng instrument cluster niya. Pero okay na rin. Mga minimal lang naman yun na napansin ko. Okay din to kasi kung mababad kayo sa traffic, kung saan man tatama yung siko nyo, may mga padding na soft touch. Hindi siya yung ibang kotse na puro hard plastic. Yung normal mode, sakto lang yung arangkada niya. Hindi kayo mabibigla sa torque. Hindi ko siya totally nararamdaman yung torque. Tamang-tama lang. Pero yung feel niya, kahit may passenger kayo sa likod, hindi naman hirap yung sasakyan. So napansin ko lang sa Sea Lion 6, medyo matimbang yung pakiramdam niya pag dinadrive. Pero hindi naman yung totally sobrang timbang. Tama lang din. Kapag binibigyan mo siya ng power, meron din siya. Sa arangkada ko lang siya hindi masyadong nararamdaman. May konting baon din. Suspension, wala rin naman na bago kapag nilipat mo ng driving mode
Sa sports mode, ibang usapan na. Ramdam mo na agad na hindi ka bitin. Yung hatak ng BYD Sea Lion 6, smooth pero may diin. Tipong kahit mag-overtake ka o paakyat, kampante ka na may bubuga pa. Hindi siya yung tipong puro hype lang. Actual driving, mararamdaman mong well-balanced yung power at control. Maganda naman ang naging experience natin dito sa Sea Lion 6. Techy at maganda rin ang ride. Kaya talagang isa to sa mga sulit option kung hanap mo ng crossover SUV na compact at spacious. Ang tanong, magkano naman ba? Ang BYD Sea Lion 6 DMI ay nagkakahalaga ng 1,548,000 Philippine peso at available naman to sa tatlong kulay. Stone Gray, Harbor Gray, at Arctic White. Kung hanap mo naman ng BYD cars, visit lang sa BYD Carmona at hanapin si Sir Renz Seraspe. At kung taga Metro Manila naman kayo, visit lang sa BYD Valenzuela at hanapin si Sir John Caviten for inquiries. Sabihin mo na lang na napanood mo dito sa Drive Talk by Aljay. At kung nagustuhan mo naman ang episode na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Kita-kits sa next episode ng Drive Talk.